Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating balikan at ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Tinapos na nga ng mga familiar ni Jehu ang huwad na pastor at nasaksihan ito ng ina ni Minsu. Nagmamakaawa ang ina na sana ay huwag siyang patayin ng mga ito, isa lang din daw siyang biktima at naghihintay ang kanyang anak sa kanya. Pero sinabi ni Jehu na huwag daw siyang mag-alala, patay na si Minsu. Ganoon daw ba saad ng ina niya? Kung totoo ito ay pwede na daw siyang patayin ni Jehu. Patuloy naman ang pagpanat ng mga tao sa shelter at naghahanap ng pwedeng matakbuhan. Pero tila ito na ang katapusan nilang lahat. Kahit saan sila magtago ay nahahanap pa rin sila. Biglang dumating ang mga hunter at naabutan nila ang sitwasyon nito sa loob ng shelter. Ano daw ang nangyayari dito? Bakit halos lahat ng tao ay wala ng buhay? At sino daw ang babaeng nasa harap nila? Bakit daw siya nakahubad? Mayroon daw bang special service ngayong araw? Bigla naman silang sinalubong ni Jehu na may mga ngiti sa kanyang mukha. Binati niya ang mga hunters. Nagtataka naman sila kung ano ang ginagawa ng isang bata dito. Dagdag pa na sinabi ni Jehu na hindi pala niya pwedeng tawaging mga hunter ang mga walang kwentang katulad nila. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ng naiinis na hunter. Sagot naman ni Jehu ay ayos lang ito. Mamamatay din naman sila. Inutos ni Jehu na tapusin sila. Mabilis na sumugod ang babaeng familiar sa isang hunter. Napakalakas na impact ang nangyari pero nagulat si Jehu sa nasaksihan. Sinabi ng mga hunter kung ano ang ginagawa niya. Bigla na lang daw itong umatake sa kanya at balak siyang patayin pero napakahina naman daw nito. Pero kahit ganoon ay maganda daw ang katawan niya at may maamong mukha. Kakaiba daw siya sa ibang mga babae na nagamit niya dito. Sumigaw si Jehu na huwag daw nilang gawin ito. Tumawa lang ang mga hunter. Nakaktakot naman daw dahil sa isang bata nang galing ito. Pero naging seryoso sila at agad na sinipa si Jehu. Galit daw sila sa mga batang katulad niya. Mahina mag-isip at masyadong maingay. Sinabi naman ng isang hunter na kakaiba daw ang batang yon. Bakit daw siya nakakaramdam ng kapangyarihan ng isang awaken mula sa bata? Mukhang tama nga daw siya. Kahit ang babaeng umatake sa kanila ay kakaiba din. Hindi siya tao, posible na isa siyang familiar. Tumawa lang ang isang hunter. Masyado pa daw siyang bata. Huwag daw niyang sabihin na ang batang ito ang pumatay sa mga tao dito. Napakapilyo daw niya, pero kahit gaano pa daw siya kalakas, huwag daw niyang dapat ipakita ito sa lahat ng katulad nito. Ang isang kapangyarihan ay may kasamang malaking kabayaran. Kaya tuturuan niya daw siya ng leksyon bilang kanyang senior. Pero bago ang lahat, kailangan daw muna nilang paglaruan ang kanyang familiar. Buksan niya ang kanyang mata at panoorin ng mabuti ang kanilang gagawin. Naaalala ni Jehu ang ginawa ng mga tao sa kanyang ina. Ang takot at trauma na dinaanan niya. Sinabi ng hunter na hindi nila alam kung saan daw niya nakuha ang kanyang familiar pero hugis tao naman ito at maganda pa. Pero biglang natawa si Jehu. Nagtataka naman ang hunter bakit daw siya tumatawa. Sinabi ni Jehu na sa simula pa lang ay alam na niya. Alam niyang hindi siya mananalo sa mga hunters. Kaya ito ang dahilan kung gagamitin niya ang bagay na yon. Biglang may kakaibang ingay na tumunog sa loob ng shelter. Walang ano-ano'y may isang malaking ahas na umatake mula sa itaas. Ano daw ito? Sinabi ng isang familiar ni Jehu na tagumpay sila sa pagpapasunod sa mga hunter. Biglang umakyat muli ang napakalaking ahas at sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang babaeng familiar na nakahiya sa sahig. Sa tingin ng mga hunter ay tumakas sila. Binutasan nila ang itaas at doon nagtago. Nagulat naman sila nang biglang nagsalita muli si Jehu. Alam daw ba nila kung gaano kalakas ang mga hunter? Nalilito naman sila sa tanong ni Jehu. Biglang may isang napakalaking demonic beast na nakapasok sa shelter. Sinabi ni Jehu na bago sila dumating dito sa shelter, may mga hunter na nagligtas sa kanya. At mukhang napakalakas din ng hunter na yon. Pero habang nililigtas daw siya ng hunter na yon, ang demonic beast na ito ang tumapos sa kanya. Ano naman daw kaya ang mangyayari sa kanilang tatlo? Makakaligtas daw kaya sila at magsusumikap. Makalipas lamang ang ilang sandali ay namatay ang tatlong hunters na yon. At lahat ng mga tao sa shelter na yon ay namatay din. Matapos gamitin ni Jehu ang kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon ay natagpuan at niligtas siya ng mga hunter. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang kanyang mga pangalan at nasaan ang kanyang mga magulang.
Sigurado daw ba siya na ang lahat ng mga tao sa loob ay pinaslang ng mga demonic beast? Isa lang ang sagot ni Jehu. Hindi niya alam, wala siyang matandaan. At kahit naging isang awaken na siya ay hindi siya naging isang hunter. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para mabuhay dahil isa siyang ulila at gusto niyang makaligtas at mamuhay ng mag-isa. Lumipas ang mga panahon at wala pa rin siyang planong maging isang hunter. Ito ay dahil nagawa na niya ang kanyang paghihiganti. Natagpuan niya ang sarili na nasa sitwasyon at lugar kung saan ang mga awakeners na katulad niya ay illegal na hindi nagpaparehistro sa gobyerno. Bigla naman na may tumawag sa kanya na isang babae na may berdeng buhok. Nakangiti itong lumapit kay Jehu. At isang gabi ay may nangyari nga sa kanilang dalawa. Tinanong siya ng babae kung ano daw ang kanyang codename. Sinabi naman ni Jehu na wala siyang codename, hindi siya isang hunter. Nagpakilala naman ang babae na siya daw si Peacemaker. Sinabi naman ni Jehu sa kanya na hindi bagay ang kanyang codename sa kanya. Nakaisip naman si Peacemaker ng codename para kay Jehu. Ito ay Loki, ano daw sa tingin niya? Ang pangalang Loki ay galing sa Norse mythology. Bakit daw taang napili niya, tanong ni Jehu. Ayon kay Peacemaker, may kakayahan daw si Loki na iparamdam sa tao na maaari siyang lapitan pero ang lahat na ito ay pagpapanggap lang. Si Loki daw ay kilalang mapanglinlang at sinungaling. Hindi na daw masama saad ni Jehu. Simula daw ngayon ay tatawagin na niyang Loki si Jehu. Pero may gusto daw siyang malaman. Bakit hindi daw ginagamit ni Loki ang kanyang kapangyarihan para sa kasakiman? Ito daw ang ginagawa ng mga kagaya niya. Lahat daw ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mapunan ang kani-kanilang kasakiman. Pero hindi na daw nakikita ito kay Loki? O baka siguro ay hindi niya pa kilala ang kanyang sarili at ang kanyang gusto. Umalis si Loki habang iniisip ang mga sinasabi ni Peacemaker sa kanya. Nagawa na niya ang kanyang gusto at nakapaghiganti na rin siya. Habang naglalakad ay may dalawang matanda na tumawag sa kanya. At doon ay nakapasok siyang muli sa isang lugar ng pagsamba. Ang lahat daw ng mga tao na nandirito ay makakatanggap ng biyaya. Dahil ang pinuno ng Heavenly Demon Sect ay magpapakita daw ng kanyang kapangyarihan. Sigawan ang mga tao sa loob ng simbahan na yon. Agad na niyang sinimulan ang pagpapakitang gilas. Pinakilala na niya ang taong makakatanggap ng milagro mula sa kanya. Isa daw siyang bulag at natamo niya ito dahil sa isang aksidente noong bata pa siya. Kasama niya ang kanyang ina. Naaawa ang mga tao sa kanyang kwento. Sabay-sabay din na nanalangin ang mga taong nanunood ng gagawing himala ng Master. At walang ano-ano'y biglang sumigaw ang Master ng mga hindi maintindihan na mga salita. Gulat na gulat at agad na bumangon ang lalaki na dilat na ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala ang lalaki. Ang kanyang mga mata, nakakakita daw siyang muli. Sigawan at hiyawan ang mga tao dahil sa ginawa ng Master. Ito daw talaga ang kapangyarihan ng Heavenly Demon Master. Pinuri siya ng mga tagasunod dahil sa kanyang ginawa. Pero napatigil ang lahat nang biglang may narinig sila na sobrang lakas na tumatawa. Sinabi ng lalaking tumatawa na pumunta siya dito dahil sa sinabi ng mga matanda sa kanya. Nasa modern noon panahon na daw sila pero bakit mayroon pa rin daw gumagawa ng mga ganitong kahibangan? Tunay nga ba na nakakagawa daw siya ng milagro? Kung totoo daw ito ay bakit kalbo pa rin siya? Nagulat ang lahat at tila hindi makasagot ang tagapagsalita. Sinubukan pa nilang magdahilan pero biglang lumapit si Loki sa harap ng entablado. Tinanong siya ng tagapagsalita kung sino daw siya. Saan daw siya galing? Pero biglang nagsalita si Loki na kung totoong nagmemilagro daw siya ay subukan niya itong buhayin. Biglang pinaslang ni Loki ang lalaking pinagaling ng Master. Sigawan ang bamalat sa buong simbahan at hindi makapaniwala ang Master at ang tagapagsalita sa ginawa ni Loki. Ano pa daw ang ginagawa nila? Iligtas daw nila ang lalaki, total nagmimilagro naman sila. Akala ng mga tao ay magpapakita ng milagro ang Master nila. Sinubukang tumakas ng matandang babae mula sa entablado kaya tinanong siya ni Loki kung saan siya pupunta, patay na ang kanyang anak. Sinabi ng babae na hindi niya ito anak at kailanman ay hindi pa siya kinakasal. Ngayon lang daw sila nagkita at binayaran lang sila ng matandang yun para umarte. Walang katuturan ang mga milagro. Sinabi ni Loki na tama nga siya. Ang mga tao na naniniwala dito ay mga tanga. Pero nagulat si Loki sa mga reaksyon ng mga tao nang masaksihan ito. Galit na galit sila at makikita sa kanilang mga mata ang galit na ito.
Nakita ni Loki ang pagtatrider sa kanilang mga mata. Katulad noon bata pa siya. Galit na sinugod ng mga tao ang matandang master habang si Loki naman ay napatigil. Napaupo siya at tila malalim ang iniisip. Pinagpapawisan siya pero nakangiti. Unti-unti siyang tumawa. At doon ay nanapagtanto niya na ang kanyang hangad na makapaghig-antay ay hindi pa tapos. At doon, ay sinumulan niya ang kanyang sariling kulto kung saan sinasamba at pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. At doon nagtatapos ang kwento ng nakaraan ni Loki. Bumalik sa kasalukuyang pag-iisip si Baphomet at nasa harap niya ang isang demonic beast na mukhang paro-paro. At doon ay nakatanggap siyang muli ng mensahe mula sa system. Palayain si Apostle of Lust sa kanyang mga kasalanan. Hindi na agad nagsayang si Hunter Baphomet ng oras at agad na inatake kaagad ang higanteng paro-paro sa harap niya. Pero sa isip niya, bakit daw nagiging isang demonic beast si Loki? Mabilis din umaatake si Loki sa kanya pero naiiwasan ito ni Hunter Baphomet. Mukhang tama nga daw ang sinasabi ni Hunter Masongan sa kanya kamakailan lang. Matapos ang pagsusuri sa katawan ng mga demonic beast, wala itong pinagkaiba sa katawan ng mga hunter maliban lamang sa puso. Kaya baka ang mga demonic beast at ang mga hunter ay hindi magkaiba. Ano nga ba talaga ang relasyon ng mga tao sa gitna ng mga tao at demonic beast? Nagpakawala ng mga galami si Loki pero isa-isa lang itong tinataga ni Hunter Baphomet. Kahit sabay-sabay pa ang mga ito na sumugod sa kanya ay walang problema. At matapos ang mga ataking yun ay siya naman ang magwawala. Biglang naging seryoso si Baphomet at sinabi kay Loki na mamatay na siya. Isang napakalaking slash ang pinakawalan ni Baphomet laban kay Loki. Nahati ang parang mukha ng paro-paro sa gitna. Pero tila hindi inaasahan na ni Baphomet ang susunod na mangyayari. Biglang gumaling ang pinsala sa mukha at katawan ng paro-paro. Nagulat si Baphomet at agad siyang inatake ng sabay-sabay ng mga galami nito. At kahit putulin niya man ang mga galami ay bumabalik pa rin ito na parang wala lang. Habang abala si Baphomet ay nagsisimulang mag-charge ng isang napakalakas na atake si Loki. Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari, pero biglang lumabas ang mga kadena ni Baphomet. At nahuli ang ibang parte ng paro-paro. Sinabi ni Baphomet na ibang klase kung pagalingin niya ang kanyang katawan. Napakakomplikado daw ng kanyang katawan sabay mura pa sa paro-paro. Sabay-sabay na pinalabas ni Hunter Baphomet ang mga kadena sa kanyang magic circle para pigilan sa paggalaw si Loki. Pero ang butas na dulot ng mga kadenang ito ay gumagaling din kaya hindi nito mahuli-huli ang paro-paro. Mabilis na sumugod si Baphomet gamit ang kanyang sandata. Sunod-sunod na mga atake ang pinakawalan niya at pinagtataga ang paro-paro ng walang kahirap-hirap. Sinabi ni Baphomet sa kanya na kahit papagalingin niya ang kanyang sarili lang paulit-ulit, mamamatay pa rin siya kapag pinagpatuloy ito. Patuloy nga ang pag-atake ni Baphomet sa kanya pero patuloy rin ang kanyang paggaling. Nandidiri naman si Baphomet dahil sa nakikita niya. Tila unti-unti naman na umiipon ng mga liwanag sa demonic beast na ito at parang naghahanda ng isang napakalakas na atake. Tinatanong ni Baphomet kung walang katapusan ba ang pagpapagaling niya sa sarili. Pakiramdam niya ay parang napipigilan siya. Pero biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang lugar na ito ay isang Genos space at katulad ito sa loob ng tower. Nakaisip siya na gamitin ang isang unique skill niya. Nabuo na nga ang mga maliliwanag na bolang ilaw sa paligid ni Loki at walang ano-ano'y dumiretso ang lahat ng ito kay Baphomet. Pero kalmado lang na nakatayo si Baphomet at biglang inactivate ang kanyang skill. Giga Blaze. Sinalubong nito ang mga atake mula kay Loki at isang napakaliwanag na pagsabog ang resulta nito. Nagulat ang napakalaking paro-paro sa nangyari pero ang hindi niya inaasahan ay nagdulot ito ng pagkasunog sa kanyang kanang pakpak. Bago pala ang lahat ay ginamit ni Baphomet ang kanyang skill na advantage. Kapag pumasok siya sa isang tower na mas mababa sa legendary ang rank, lahat ng status ng mga demonic beast ay makikita niya. Ang katangian ng Gehenna ay katulad sa tower, kaya nakikita na niya ngayon ang kahinaan ng kanyang kalaban at ito ay ang magic damage. Sinimulan ni Baphomet na paapuyin ang kanyang espada gamit ang Giga Blaze. Hindi na nagdalawang isip pa si Baphomet at sinugod si Loki. Tapusin na daw nila ito ngayon din. Tila hindi makagalaw ang paro-paro at hinihintay lang nito na tumama sa kanya ang atake ni Baphomet. Pero sa hindi inaasahan ay panandali ang napatigil si Baphomet. Ano daw ito?
Ano ang nangyayari? Nakikita ni Baphomet si Loki bilang isang inosenteng bata. Nakangiti lang ito sa kanya at walang halong kasamaan sa mukha nito. Bago tumama ang espada sa leeg ng batang Loki ay nagpasalamat siya kay Baphomet. At sa isang iglap ay isang napakabilis na damanak ang dugo. Hinati ni Baphomet ang napakalaking paro-paro at ito ay biglang sumabog. Nasunog ito, kasabay ng pagkawala ng batang Loki. At ang quest na kung saan kailangang palayain ni Hunter Baphomet ang Apostle Lost sa kanyang mga kasalanan ay naging matagumpay. Unti-unting nawala ang Gehenna Field matapos mamatay ni Loki. Tinawag kaagad ni Beelzebub si Baphomet. Mukhang nagtagumpay nga daw siya. Harap nila ay ang sunog na katawan ni Loki. Hindi na daw nakakapagtaka dahil biglang nawala ang mga familiar na kalaban niya. Sayang daw ay nagiging interesante pa naman ang mga nangyayari sa kanila sa labas. Ngayon daw na tinulungan niya si Baphomet ay sana huwag na daw siyang masyadong pag-alitan nito. Pero hindi pa rin nagsasalita si Cha Min-woo. Iniisip niya kung ano ang nangyari. Bakit daw siya nagdalawang isip sa mga huling sandali? Dahil ba ito sa kanyang nakaraan kaya siya naapektuhan? Hindi pa rin niya pinapansin si Beelzebub. Iniisip niya kung naawa daw ba siya sa batang yon. Imposible. Pero bakit hindi daw komportable ang kanyang nararamdaman? Habang nag-iisip ay patuloy siyang ginugulo ni Beelzebub kaya hindi na siya nakapagpigil at hinampes ito sa ulo. Walang tigil daw ang kanyang kakang-awa. Bigla naman nakatanggap ng mensahe mula sa system si Min-woo. Nagulat siya nang mabasa ang mensahe. Ano daw ito? Dahil tagumpay niyang natalo si Loki, mayroon siyang reward. Ito ay ang special skill ni Loki. Ano kaya ang skill na ito? Sa kabahayan naman kung nasaan nakatira si Min-woo at Beelzebub ay nag-uusap ang dalawang matanda. Pero napansin nila ang isang babae na pabalik-balik sa bahay ni Min-woo. Kahapon daw ay nandito din siya at ngayon ay bumalik ulit siya. Walang iba kung hindi si Hunter Reaper. Iniisip niya kung wala nga ba sa bahay niya si Min-woo. Ano naman daw ang pag-uusapan nila kapag nagkita sila ngayong araw? Hihingi daw ba siya ng tawad? O baka masamang gawain ang pagpunta niya sa kanilang bahay nang hindi nagpapaalam muna. Pero nahihiya na siyang tawagan si Min-woo dahil binabaan daw siya ng telepono nito. Kailangan niyang klaruhin ang sitwasyon. Makakahanap pa naman siya ng mga mersenaryo na kasing lakas ni Min-woo. Naalala niya ang tanong sa kanya ng isang kaibigan kung wala daw ba siyang nararamdaman para kay Hunter Baphomet. Habang naghihintay ay may narinig siyang nag-uusap. Tila pinagpawisan siya nang marinig ang boses ng mga ito. Walang iba kung hindi si Cha Min-woo kasama si Beelzebub na nagtatalo. Napatigil sila at tinanong ni Beelzebub kung may narinig daw ba siya. Nagtataka naman ang matatanda kung bakit siya nagtatago. Tinanong din ni Reaper sa sarili kung bakit siya nagtatago. Nakita ni Beelzebub ang dalawang matanda kaya tinawag niya ito. Tinanong niya kung maaari daw ba siyang makikain sa kanila mamaya. Pumasok na nga sa kanilang bahay si Min-woo at binahagi niya kay Beelzebub ang bagong skill na nakuha. At ito ay kaya niyang mag-summon ng familiar. Sinabi ni Beelzebub na kapag nangyari ang parehong sitwasyon sa hinaharap, maaari niyang makuha ang mga special skill ng mga ito bilang isang reward. Nag-iisip si Beelzebub, ano daw kaya ang nangyayari kay Baphomet? Bakit kailangan daw gawin ito ni Ra para sa kanya? Tinanong niya si Min-woo kung nasubukan na daw ba niyang magpalabas ng kanyang familiar. Ang kanyang familiar ay nakadepende sa kanyang katangian at disposisyon. Ano daw kaya ang magiging familiar niya at ilan ito? Ano daw kaya ang mga magiging katangian nito? Mga katanungan ni Beelzebub. Tinanong ni Min-woo si Beelzebub kung gusto daw ba nito ang kanyang mga familiar na langaw. Nainis naman sa tanong si Beelzebub. Mahalaga daw ang mga ito kahit hindi mapakinabangan sa labanan. Pinaikit ni Min-woo ang kanyang mga mata at nag-isip ng katangian ng kanyang magiging familiar. Gusto niya ay ang mukhang nakakatakot. May matatalas na pangil, at isang walang awang katangian ng isang mandirigma. Tama nga daw ito, ang pinakamalakas na demonic beast. Na-activate ang familiar summoning skill ni Baphomet. Iniisip nila kung ano kaya ang magiging kalalabasan nito. Unti-unti nang nabubuo ang familiar sa anyo ng katangian ni Baphomet. Pero napatigil si Beelzebub sa nakita. Pilit niyang pinigilan ang tawa pero hindi niya ito nagawa at tinawanan si Min-woo. Anong klaseng familiar daw yan? Kahit si Baphomet ay hindi makapagsalita sa nakikita? Ano daw ang mga ito?
Ano kaya ang kinalabasan ng familiar ni Baphomet? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!